Ang katahimikan. Pagkatapos ng nakabibinging pagbagsak ng mga pader at ng alingaw-ngaw ng digmaan, ay hindi kapayapaan. Para kay Josue, ito ay isang bigat, isang bagay na solido at pisikal na pumupuno sa bawat sulok ng kanyang tolda, na pumipindot sa kanyang mga tainga at dumadagan sa kanyang dibdib hanggang sa ang bawat paghinga ay tila isang pinaghirapang gawain. Sa labas, ang kampo ng Israel ay nagagalak pa rin sa himala ng Jericho, isang tagumpay na napakatindi at napakadakila, kaya tila hindi ito gawa ng kamay ng tao. At iyon mismo ang ugat ng kanyang lihim na pagdurusa. Ang tagumpay ay hindi sa kanya. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang anino na gumagalaw ayon sa dikta ng isang liwanag na napakatingkad, kaya't hindi niya magawang tingnan ito ng direkta. Nakaupo siya sa isang simpleng upuang kahoy. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop na parabang sinusubukan niyang pigilan ang mga ito sa panginginig. Ang balabal ng pamumuno na ipinasa sa kanya mula sa malawak na balikat ni Moises ay hindi nadarama na parang isang karangalan. Ito ay parang isang baluting bato na hindi niya matanggal. Bawat hibla nito ay binubuo ng bigat ng 600,000 kaluluwa na ang mga buhay at pangarap ay nakasalalay sa kanyang bawat desisyon. Sa bawat salitang namumutawi sa kanyang mga labi, iniisip niya si Moises ang propeta na nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Tulad ng isang taong nakikipag-usap sa isang kaibigan, at ang paghahambing ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Si Moises ay ang bundok, si Josue ay ang alikabok sa paanan nito. Si Moises ay ang ilog na bumubuhos mula sa bato. Si Josue ay ang basag na sisidlan na sumasalo lamang sa mga patak. Ang alaala ng kabiguan ni Moises sa mga tubig ng Meriba ay isang multo na laging bumibisita sa kanya sa mga sandaling tulad nito. Sa katahimikan, bago ang madaling araw, nandoon siya. Nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ng dakilang pinuno. Narinig niya ang galit sa kanyang tinig nang hampasin niya ang bato ng 2 beses. Nakita niya kung paanong kahit ang pinakamalapit sa Diyos ay maaaring mabigo sa isang iglap ng kahinaan ng tao. At ang kabiguang iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng lupang pangako. Kung si Moises, na ang mukha ay nagliliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, ay maaaring magkamali. Anong pag-asa ang mayroon siya? Isang sundalo lamang na ang tanging alam ay ang bigat ng isang tabak at ang alikabok ng labanan ng tagumpay sa Jericho ay hindi nagpatahimik sa takot na iyon. Sa halip, pinalakas pa nito ang tinig nito. Na bumubulong na ang himala ay isang pambihirang pangyayari. Isang pagpapala na hindi na mauulit. At ang susunod na labanan, isang labanan na kailangan niyang pangunahan sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, at talino ay ang maglalantad sa kanya. Bilang isang impostor, tumayo siya. Ang katahimikan ng tolda ay masyadong nakakasakal at lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi. Ang kampo ay isang dagat ng mga natutulog na anino na may mga nagbabagang apoy na parang mga nagmamasid na mata sa kadiliman. Habang siya'y naglalakad, ang kanyang mga yapak ay halos walang ingay sa lupang buhangin. Nahuli ng kanyang pandinig ang mga pira-pirasong usapan, mga bulong na lumulutang mula sa mga tolda ng mga bantay. Hindi tulad ni Moises, si Josue ay isang tunay na mandirigma. Sabi ng isang boses, puno ng paghanga. Nakita mo ba kung paano siya tumayo sa harap ng Jericho, walang bakas ng takot,
Oo. Sagot ng isa pa, isang mas matandang boses na may bahid ng pag-iingat. Isang malaking tagumpay, walang duda. Ngunit ang mga pader ay bumagsak sa pamamagitan ng mga trompeta, hindi sa pamamagitan ng mga tabak. Tingnan natin kung paano niya tayo pangungunahan laban sa isang kaaway na lumalaban sa mga burol ng Ai. Doon natin makikita ang tunay na sukat ng isang pinuno. Ang mga salita ay hindi sinadya para sa kanyang mga tainga. Ngunit tumagos ang mga ito sa kanyang puso na parang mga tunod na yelo. Sinasalamin ng mga ito ang kanyang sariling mga pag-aalinlangan ng may nakakakilabot na katumpakan. Maging ang kanyang mga tauhan sa gitna ng kanilang pagdiriwang ay naghihintay, nagmamasid, naghahambing. Bawat sulyap mula sa kanyang mga heneral, bawat masiglang pagbati mula sa isang sundalo ay may kalakip na isang hindi nabibigkas na tanong. Sapat ka ba? Nakita niya ata ang isang matipunong anyo na nakatayo malapit sa isa sa mga mas malalaking apoy. Nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Si Caleb, ang kanyang kapatid sa labanan, ang kanyang kasama sa pag-iespya sa lupain 40 taon na ang nakalipas. Kung may isang tao na ang pananampalataya ay kasing tigas ng granito, iyon ay si Caleb. Lumapit si Josue. Ang kanyang puso ay naghahanap ng kahit anong piraso ng hindi natitinag na katiyakan ng kanyang kaibigan. Hindi ka rin makatulog, Caleb. Tanong ni Josue. Ang kanyang tinig ay mas mahina kaysa sa kanyang nilalayon. Lumingon si Caleb. Isang malawak na ngiti ang nagliwanag sa kanyang balbas na kulay abo. Makatulog, paano makakatulog ang isang tao kapag ang mga pangako ng Diyos ay namumulaklak sa ating harapan? Josue, iniisip ko lang ang Ai, at pagkatapos nito, ang iba pang mga lungsod. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, narito na tayo. Ang sigasig ni Caleb ay napakalakas. Isang apoy na dapat sanay nagpainit kay Josue. Ngunit sa halip ay lalo lamang nitong ipinakita ang lamig sa loob niya. Sinubukan niyang ngumiti. Totoo, ang kamay ng Diyos ay malinaw na sumasa atin. Pinagmasdan siya ni Caleb, ang kanyang mga mata, nasanay sa pagtingin sa malalayong abot tanaw, ay tila nakikita ang mga anino sa loob ng kaluluwa ng kanyang kaibigan. May bumabagbag sa iyo, aking pinuno. Ang tagumpay ay may kasamang bigat. Alam ko, ngunit ito ay isang bigat ng kaluwalhatian. Umiling si Josue. Isang bahagyang paggalaw sa kadiliman. Dito, kasama ang kanyang pinakamatandang kaibigan, hinayaan niyang lumabas ang isang piraso ng kanyang pag-aalinlangan. Ito ay bigat ng pag-asa. Caleb, ang mga tao ay umaasa ng mga himala ngayon sa bawat pagliko. Sila ay umaasa na ang mga pader ay laging babagsak. Ngunit paano kung hindi paano? Kung ang susunod na tagumpay ay nangangailangan ng higit pa sa pag-ihip ng mga tambuli at pagsigaw, paano kung ito ay mangangailangan ng isang bagay na wala sa akin? Isang bagay na tanging si Moises lamang ang nagtataglay. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila. Isang hubad at marupok na bagay. Ang pag-amin sa kanyang kahinaan ay isang panganib. Isang pagpapakita ng bitak sa baluting dapat niyang isuot. Inilagay ni Caleb ang isang mabigat na kamay sa balikat ni Josue. Ang pagkakahawak nito ay matatag at nakakasiguro. Ang Diyos na naghiwalay sa dagat na pula para kay Moises ay ang parehong Diyos na nagpabagsak sa mga pader ng Jericho para sa iyo.
Hindi ka niya dinala hanggang dito para iwanan ka. Josue, ikaw ang kanyang pinili para sa panahong ito. Kung paanong si Moises ay pinili para sa kanya. Ang iyong tungkulin ay hindi ang maging si Moises. Ang iyong tungkulin ay ang maging si Josue. At manalig na iyon ay sapat. Ang mga salita ay puno ng karunungan at pananampalataya. Dapat sana'y nagbigay ang mga ito ng aliw. Ngunit habang tinatanggap ni Josue ang mga ito, isang malamig na katotohanan ang nanahan sa kanya. Hindi naiintindihan ni Caleb. Para kay Caleb, ang pananampalataya ay simple, isang tuwid na linya. Para kay Josue, ito ay isang magulong labirint ng mga responsibilidad, estratehiya, at ang nakakaparalisang kaalaman na ang isang maling hakbang ay hindi lamang magreresulta sa isang pagkatalo sa labanan, kundi sa pagkawala ng isang buong bansa, ang pagkabigo ng isang banal na pangako, ang pag-aliw ng kanyang kaibigan, sa halip na pag-aanin ang kanyang pasanin, ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pag-iisa. Nagpasalamat siya kay Caleb at bumalik sa kanyang tolda. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang pagiging pinuno, napagtanto niya sa nakakakilabot na kalinawan, ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga utos o pagpaplano ng mga labanan. Ito ay tungkol sa pagtayo ng mag-isa sa isang entablado, sa ilalim ng tingin ng langit at lupa, habang dinadala sa loob mo ang isang katahimikan na puno ng mga pag-aalinlangan na hindi mo kailanman maibabahagi kaninuman. At sa katahimikang iyon, kailangan mong mahanap ang lakas upang magpanggap na ikaw ang bato na inaasahan ng lahat. Kahit na sa loob mo, nararamdaman mong unti-unti kang nagiging buhangin. Ang kumpiyansa ay isang lagnat na mabilis kumalat sa kampo. Nagsimula ito sa pagbabalik ng mga espiya mula sa Ai. Dalawang lalaking ang mga mukha ay namumula sa pagmamalaki at ang mga salita ay matutulis sa pagwawalang bahala. Tumayo sila sa harap ni Josue at ng mga matatanda. Ang alikabok ng kanilang maikling paglalakbay ay bahagya pang natuyo sa kanilang mga sandalyas, at ang kanilang ulat ay simple at mapanganib na nakakapanatag. Huwag mong pagurin ang buong bayan, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa loob ng tolda ng pagpupulong, isang espasyo na tila napakabanal para sa gayong kaswal na pagtatasa ng digmaan. Ang mga tao sa Ai ay iilan lamang, 2,000 o 3,000 mandirigma ang ipadala mo, at ang lunsod ay babagsak sa kanila na parang hinog na igos mula sa puno. Huwag nating pagurin ang lahat para sa isang maliit na bagay. Para kay Josue, na ang kaluluwa ay isang buhol-buhol na lambat ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay parehong balsamo at lason. Isang bahagi niya, ang sundalong sinanay sa disyerto, ay nakaramdam ng isang malamig na kurot ng pag-iingat. Walang tagumpay na madali. Ang bawat pulgada ng lupaing ito ay kailangang bayaran ng pawis at kung minsan, ng dugo. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang pinunong nabubuhay sa ilalim ng anino ni Moises, ay desperadong nangailangan ng isang tagumpay na maaari niyang angkinin kahit kaunti lamang. Ang Jericho ay himala ng Diyos, ngunit ang Ai, isang maliit at tila walang kwentang muog, ay maaaring maging patunay niya isang simpleng tagumpay sa estratehiya na magpapatunay sa mga nagbubulungang boses sa kampo. At higit sa lahat, sa malupit na hukom sa loob ng kanyang sariling isipan, na siya ay karapat-dapat. Ang pag-aatubili ay magmumukhang kahinaan, ang pag-iingat
ay magmumukhang takot at kaya isinantabi niya ang malamig na kurot na iyon. Itinuring itong isang multo lamang ng kanyang sariling kawalan ng katiyakan. Gawin natin ayon sa inyong sinabi. Pahayag niya. Ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Pumili ng 3,000 tao. Sa pagbubukang liwayway, aakyat sila at kukunin ang ay. Ang 3,000 mandirigma ay umalis na parang isang parada ng kasalan. Ang kanilang mga kalasag ay kumikinang sa ilalim ng Aufgehenden Araw at ang kanilang mga tinig ay isang masiglang ugong ng mga awit at mayabang na pagbibiruan. Ito ay hindi isang martsya patungo sa digmaan. Ito ay isang paglalakad lamang, isang pormalidad bago nila idagdag ang isa pang nasakop na lunsod sa kanilang talaan. Mula sa isang mataas na lugar, pinanood sila ni Josue na maging isang maliit na agos ng bronze at lino na gumagalaw paakyat sa mga murol. At nanalangin siya isang panalangin na mas maraming pag-asa kaysa pananampalataya na sana ang payo ng kanyang mga espiya ay tama. Ang sakuna ay dumating hindi bilang isang mabagal na pagbabago ng kapalaran, kundi bilang isang biglaang pagguho ng lupa. Ang balita ay hindi inihatid ng isang maayos na mensahero na may opisyal na ulat. Dumating ito bilang isang alon ng sindak, isang patak-patak na pagdating ng mga lalaking may mga matang nanlalaki sa takot. Ang kanilang mga baluti ay may yupi, ang kanilang mga damit ay punit-punit, at ang kanilang mga hininga ay putol-putol na hagulhol. Sila ay tumakbo, pabalik sa kampo hindi bilang mga sundalo, kundi bilang mga hinahabol na hayop. At sa kanilang pagdating, ang katotohanan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga taga-ay, na sinabi nilang iilan lamang, ay lumaban na may kabangisan ng mga leon na nagtatanggol sa kanilang mga anak. Mula sa likod ng kanilang mga pader, sila ay bumuhos na parang isang hindi inaasahang baha, hindi nag-aatubili, hindi natatakot. Ang kumpiyansa ng mga Israelita ay nabasag sa unang pagsalakay. Ang kanilang pag-atake ay naging isang magulong pagtatanggol, at ang kanilang pagtatanggol ay naging isang kahiyahiyang pagtakas. Tumakbo sila, ang mga bayani ng Jericho, ang mga piniling mandirigma ng Diyos, ay tumalikod at tumakbo pababa sa dalisdis, habang ang mga taga-ay ay humahabol sa kanila. Ang kanilang mga sigaw ng tagumpay ay parang mga martilyong humahampas sa likuran ng mga tumatakas. 36 na lalaki. Iyon ang bilang. Hindi ito isang malaking pagkawala sa estratehiya, ngunit ito ay isang sugat na nakamamatay sa kaluluwa ng bansa. 36 na buhay ang napawi dahil sa pagmamataas. 36 na pamilya ang magluluksa. 36 na patunay na ang kanilang pagiging invincible ay isang ilusyon, isang manipis na salamin na nabasag sa unang pagsubok. Nang marinig ni Josue ang balita, hindi ito pumasok sa kanyang isipan bilang isang ulat. Pumasok ito sa kanyang katawan bilang isang pisikal na dagok. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay umalis sa kanyang mga binti. Ang mundo ay gumuho sa isang nakabibinging katahimikan kung saan ang tanging maririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tainga, isang ritmo ng kabiguan. Ito na yon, ang paglalantad. Ang sandali kung kailan malalaman ng lahat na siya ay isang impostor. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-utos.
Gumawa siya ng isang bagay na mas primal. Sinunggaban niya ang kwelyo ng kanyang balabal, ang magaspang na tela na sumisimbolo sa kanyang awtoridad, at pinunit ito mula sa leeg hanggang sa laylayan sa isang marahas na paggalaw. Pagkatapos ay sumubsob siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay nasa alabok, ang lasa ng lupa at kahihiyan ay pumuno sa kanyang bibig ipamalog. Ang mga matatanda ng Israel ay sumunod. Ang kanilang mga pagtangis ay sumama sa alikabok na tumataas sa paligid nila. Doon siya nanatili. Ang araw ay gumapang sa kalangitan na parang isang walang pakialam na saksi. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang isipan ay isang bagyo ng paghihirap. Ang kanyang panalangin ay hindi isang pagsusumamo. Ito ay isang pira-pirasong akusasyon na ipinanganak mula sa ganap na kawalan ng pag-asa. Panginoon kong Diyos, ang kanyang kaluluwa ay sumigaw, habang ang kanyang mga labi ay halos hadi gumagalaw. Bakit mo pa kami dinala sa ibayo ng Jordan na ito para lamang ibigay kami sa mga kamay ng mga Amorita upang wasakin kami? Sana ay nasiyahan na lamang kaming manirahan sa kabilang panig ng Jordan. O Panginoon, ano ang aking sasabihin ngayong ang Israel ay tumalikod sa kanilang mga kaaway? Ang mga Kananeo at lahat ng naninirahan sa lupain ay makakarinig nito. At papalibutan kami at pupuksain ang aming pangalan mula sa lupa. At ano ang gagawin mo para sa iyong dakilang pangalan? Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang pananampalataya ay naging abo sa kanyang bibig. Ang pamumuno ay isang mapait na biro. Lahat ng kanyang kinatatakutan ang kanyang pagiging hindi karapat-dapat. Ang pag-abandona ng Diyos. Ang pagkabigo ng buong misyon ay nagkatotoo sa isang madugong hapon sa isang walang pangalang dalisdis. At pagkatapos, sa kaibuturan ng kanyang pagkasira, isang sagot ang dumating. Hindi ito isang banayad na bulong ng kaaliwan. Hindi ito isang maawaing tinig ng isang ama. Ito ay isang bagay na mas matanda at mas nakakatakot. Ito ay parang dagundong ng mga batong gumigiling sa ilalim ng lupa. Parang isang tinig na gawa sa nagbabagang bakal na pumaso sa kanyang kaluluwa. Na sinusunog ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagkaawa sa sarili, lahat ng kahinaang tao. Tumayo ka. Ang utos ay napakalakas kaya't halos pisikal na naitulak nito si Josue. Bakit ka nakasubsob sa iyong mukha? Ang Israel ay nagkasala. Nilabag nila ang aking tipan na iniutos ko sa kanila. Kumuha sila ng mga bagay na itinalaga sa pagkasira. Ninakaw nila ang mga ito, nagsinungaling tungkol dito, at itinago sa kanilang mga kagamitan. Kaya't hindi makayanan ng mga anak ng Israel ang kanilang mga kaaway. Hindi ako sa inyo hanggat hindi ninyo inaalis ang isinumpang bagay mula sa inyo. Iyon ang pahayag. Ang kanyang apokalipsis. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Josue ang lahat ng may isang malinaw at nakakakilabot na kalinawan. Ang kanyang kabiguan ay hindi sa estratehiya. Ang kanyang pagkakamali ay hindi sa pagpapadala ng masyadong kaunting mga tao. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang isipin na ang digmaang ito ay isang digmaan ng mga tao na pinamamahalaan ng lohikha, tapang o bilang. Hindi. Ito ay isang banal na digmaan, isang espiritual na operasyon, at ang mga patakaran nito ay absoluto at walang awa. Ang kanyang pakikiramay sa pagod ng kanyang mga tauhan,
ang kanyang pagnanais na maiwasan ang panganib, ang kanyang personal na pangangailangan para sa isang madaling tagumpay. Lahat ng iyon ay mga sentimiento ng tao. At ang mga sentimiento ng tao, napagtanto niya ngayon, ay mga lason sa isang misyon na nangangailangan ng ganap na kadalisayan. Ang awa, ang pag-aatubili, ang takot sa kabiguan, ang pagmamalasakit sa opinyon ng iba, ang mga ito ang tunay na kaaway. Ang mga ito ang mga bitak sa baluti kung saan maaaring pumasok ang pagkatalo. Upang magtagumpay, hindi siya maaaring maging isang taong nag-aalinlangan pa. Hindi siya maaaring maging isang pinuno na naghahanap ng pagpapatunay. Kailangan niyang maging ibang bagay, isang kasangkapan, isang sandata, isang walang damdaming simbolo ng isang batas na hindi nababaluktot. Ang presensya ng Diyos ay hindi isang nakakaaliw na kumot. Ito ay isang nakakapasong apoy na tumutupok sa lahat ng karumihan. At ang kanyang tungkulin ay ang maging tagapag-ingat ng apoy na iyon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang masunog ang taong dati niyang pagkatao. Dahan-dahan, itinaas ni Josue ang kanyang ulo mula sa aalabok. Ang mga luha sa kanyang mukha ay natuyo na, nag-iwan ng mga guhit na parang putik. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Sila ay malamig, sila ay matigas, at sila ay ganap na nakatuon. Ang lalaking sumubsob sa lupa ay isang sirang pinuno. Ang lalaking tumayo ngayon ay isang bagay na mas mababa at mas dakila siya ang hatol ng Diyos. Ang lalaking bumangon mula sa alabok ay hindi na ang parehong lalaki na sumubsob dito. Ang pagdududa na parang lagnat na sumunog sa kanya ay nawala. Pinalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas hindi matitinag. Ang bigat ng pamumuno ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito isang nakakabaling pasanin. Ito na ngayon ang kanyang kalansay. Ang bakal na sumusuporta sa kanya mula sa loob. Sa pagbubukang liwayway, lumabas si Josue sa kanyang tolda. Ang kanyang mga galaw ay hindi na nag-aatubili. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang sibat na nakatayo. Nang ipatawag niya ang buong Israel, ang kanyang tinig ay hindi na tinig ng isang sundalo na nag-uutos. Ito ay ang tunog ng isang bato na dumudurog sa isa pa, isang tunog na walang bahid ng damdamin. Walang awa. Tumayo siya sa harap ng nagtipong-tipong bayan. Isang dagat ng mga mukhang puno ng takot, kahihiyan at pagkalito. Pinagmasdan niya sila at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng kanilang pag-asa o ang kirot ng kanilang pagdurusa. Nakita niya sila bilang isang katawan na may sakit, isang katawan na may cancer na kailangang tanggalin. Hindi niya sinimulan sa mga salita ng pag-asa. Hindi siya nag-alok ng kaaliwan. Hindi niya sinubukang pag-alabin ang kanilang tapang. Ang mga iyon ay kasangkapan ng lalaking namatay kahapon sa alabok. Nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay malamig. Ang kanyang mga pangungusap ay maikli at matutulis. Nagkasala ang Israel. Sabi niya, ang mga salita ay tumama sa katahimikan ng umaga na parang mga hagupit. May isinumpang bagay sa gitna natin. Ito ang dahilan kung bakit tinalikuran tayo ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga kapatid sa Ai. Isang bulungan ng pagkabalisa ang kumalat sa karamihan. Isang matanda mula sa tribo ni Ruben.
Isang lalaking ang balbas ay kasing puti ng niyebe sa bundok Hermon at ang mukha ay puno ng mga guhit ng karunungan, ay humakbang pasulong. Pinunong Josue, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa paggalang ngunit matatag. Lahat kami ay nagdadalamhati sa ating pagkatalo. Lahat kami ay nagsisisi. Ngunit ang paghahanap ng isang tao upang sisihin sa gitna natin ay maghahasik lamang ng pagkakawatak-watak. Kung kailan natin kailangan ang pagkakaisa, manalangin tayo. Mag-ayuno tayo. Hayaan nating paghilumin ng Diyos ang ating bayan. Ang dating Josue ay maaaring nakinig. Ang dating Josue ay maaaring nakipagdebate, nagpaliwanag, nagpakita ng habag sa luhika ng matanda. Ang bagong Josue ay hindi kumurap. Tumingin siya sa matanda. At ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Wala silang galit, wala silang pag-aalipusta, wala silang anuman. Iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Ang pakikiramay ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Sagot ni Josue. Ang bawat salita ay isang patak ng granito. Ang pagkakaisa na itinayo sa kasalanan ay isang kasinungalingan. Ito ay kabulukan. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng ating mga luha. Siya ay humihingi ng katarungan. Ang sakit ay dapat alisin. Walang pag-uusap. Walang pag-aatubili. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinatahimik ang anumang iba pang pagtutol bago pa man ito mabuo. Sa umaga, magtitipon kayo ayon sa inyong mga tribo. Ang tribo na ituturo ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan. Ang angkan na ituturo ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga pamilya. Ang pamilya na ituturo ng Panginoon ay lalapit ng isehan. Ang sino mang mahuli na may isinumpang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat ng pag-aari niya, dahil nilabag niya ang tipan ng Panginoon. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Tapos na, ang utos ay ibinigay. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang batas ng kalikasan na kasing tiyak ng pagsikat ng araw. Isang takot na mas malalim kaysa sa takot sa digmaan ang nanuot sa kampo. Ito ay ang takot sa isang pinuno na hindi na nila kilala. Isang pinuno na naging isang bagay na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa isang tao lamang. Siya ay naging isang instrumento ng walang awang kalooban. Habang ang karamihan ay naghiwa-hiwalay sa isang nakasindak na katahimikan, isang tao ang nanatili, si Caleb. Lumapit siya kay Josue. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at hindi paniniwala. Ang kanyang mga yapak ay mabagal na parabang lumalakad siya patungo sa isang estranghero. Josue. Nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng init ng 40 taong pagkakaibigan. Kapatid ko, nakita ko ang nangyari sa iyo kahapon. Ibinahagi ko ang iyong sakit. Ngunit itong lamig na ito, hindi ikaw ito. Tumingin si Josue sa kanyang pinakamatandang kaibigan. Nakita niya ang tapat na mga mata, ang nag-aalalang mga kunot sa noo. At sa isang iglap, ang multo ng dating Josue ay nagbanta na lumitaw. Ang pangangailangan na magpaliwanag, na magbahagi ng pasanin, na hanapin ang pag-unawa sa isang kapatid na kaluluwa. Ngunit pinatay niya ito. Sinakal niya ang multong iyon at itinulak pabalik sa libingan nito. Ang sentimiento ay ang kaaway. Ang pagkakaibigan
ay isang potensyal na kahinaan. Ang misyon ay ang lahat. Ang dating ako ay ang nagdala sa 36 na lalaki sa kanilang kamatayan. Sabi ni Josue. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ang kanyang tinig ay nanatiling patag. Ang dating ako ay halos sumira sa Israel. Ang taong iyon ay wala na. Ngunit kailangan natin ng isang pinuno na may puso. Josue, hindi lamang isang tabak. Pagsusumamo ni Caleb, iniabot niya ang kanyang kamay, isang likas na kilos upang hawakan ang braso ng kanyang kaibigan, upang muling itatag ang koneksyon na nagbigkis sa kanila sa loob ng mga dekada. Huwag mong hayaang patigasin ng kapangyarihan ang iyong puso. Sa sandaling iyon, ang pagbabago ay naging ganap. Hindi umiwas si Josue. Hindi rin siya nanigas bilang pagtutol. Sa halip, nanatili siyang ganap na hindi nagalaw. Ang kanyang katawan ay parang isang estatwa na gawa sa bato. Ang kamay ni Caleb ay huminto sa ere. Ilang pulgada lamang mula sa balabal ni Josue. Ang init nito ay tila itinaboy ng malamig na aura na nakapalibot sa pinuno. Ang puwang sa pagitan nila ay hindi na lamang ilang pulgada ng hangin. Ito ay isang bangin. Isang hindi matatawid na kalawakan. Nakita ni Caleb sa mga mata ni Josue ang isang bagay na mas masahol pa kaysa sa galit o pagtanggi. Nakita niya ang isang pagkilala na walang damdamin. Tiningnan siya ni Josue, hindi bilang si Caleb, ang kanyang kapatid, kundi bilang si Caleb, ang pinuno ng isang angkan, isang piraso sa isang estratehikong laro, isang kasangkapan na magagamit o isasantabi. Ang personal na koneksyon ay pinutol. Ang tulay ay sinunog. Dahan-dahang ibinaba ni Caleb ang kanyang kamay. Isang sakit na mas matalas kaysa sa anumang sugat sa labanan ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang kaibigan ay nawala. Sa lugar niya ay nakatayo ang pinuno ng Israel, isang figura na gawa sa bakal at determinasyon na kinakailangan upang pangunahan sila sa tagumpay. Ngunit sa proseso ng pagiging pinuno na kailangan ng lahat, isinakripisyo niya ang taong mahal nila. Walang ibang sinabi. Walang kailangan pang sabihin. Tumalikod si Caleb at lumakad palayo. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkawala. Naiwan si Josue na mag-isa. Nakatayo habang ang araw ay tumataas sa kalangitan. Hindi niya pinanood ang pag-alis ni Caleb. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Sa gawain sa hinaharap, ang paglilinis ay dapat magsimula. Ang halaga ay nabayaran na. Siya ay nag-iisa. At sa wakas, siya ay malakas. Ang bukang liwayway kinabukasan ay hindi nagdala ng init. Sumikat ang araw sa isang kalangitang walang kulay. Ang liwanag nito ay tila manipis at mahina. Nadan na nagbibigay liwanag sa isang kampo na nababalot ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ng digmaan. Ang mga tao ay nagtipon hindi dahil sa sigasig o tungkulin, kundi dahil sa isang mabagal at hindi maiiwasang puwersa, tulad ng mga batong gumugulong pababa sa isang dalisdis. Sila ay nagtipon sa harap ng tabernakulo. Bawat tribo ay isang hiwalay na isla sa isang dagat ng katahimikan. Ang mga pamilya ay magkakasama. Ang kanilang mga mata ay nakatungo sa lupa, sa kanilang mga kapitbahay. Hapayday sa kahit saan maliban sa figura na nakatayo sa harap ng banal na tolda. Si Josue ay naghihintay hanggang sa ang huling tao ay nakahanap ng kanyang lugar. Hindi siya nagpakita ng pagkainip. Ang oras ay isa na ngayong kasangkapan.
isang bagay na gagamitin, hindi isang bagay na mag-aalala. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na inukit mula sa bato ng disyerto, na walang mababasa kundi ang determinasyon. Sa kabilang panig ng malawak na espasyo, sa gitna ng tribo ni Juda, isang lalaki ang nakaramdam na ang bawat sandali ng katahimikang ito ay isang pagpiit ng isang tornilyo sa kanyang dibdib. Ang pangalan niya ay Akan. Para sa kanya, ang sikat ng araw ay hindi mahina. Ito ay isang nakakapasong liwanag ng pag-uusig. Bawat anino sa lupa ay tila tumuturo sa kanya. Ang hangin ay bumubulong ng kanyang pangalan. Ang bigat sa ilalim ng sahig ng kanyang tolda, isang magandang balabal mula sa Sinar. 200 siklong pilak, isang bara ng ginto, ay hindi na bigat ng kayamanan. Ito ay bigat ng kamatayan. Ang kanyang asawa, si Kabya, ay tumayo sa tabi niya. Ang kanilang bunsong anak na babae ay nakakapit sa kanyang damit. Naramdaman niya ang panginginig na dumadaloy sa katawan ng kanyang asawa. At ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang braso. Isang kilos ng kaaliwan na hindi na umabot sa kanya. Si Akan ay nakakulong sa loob ng isang bilangguan ng takot na walang makakapasok. Ang kanyang kasalanan ay hindi na isang lihim na itinatago niya. Ito ay isang buhay na bagay, isang halimaw na lumaki sa dilim. At ngayon, sa liwanag ng araw na ito, nararamdaman niyang handa na itong kumawala at lamunin siya ng buo. Sinimulan ni Josue ang ritual. Ang kanyang tinig ay tumawid sa plaza. Bawat salita ay malinaw at walang awa. Ang mga saserdote ay nagdala ng Urim at Tumim, ang banal na palabunutan. Isang proseso na nag-alis ng responsibilidad mula sa mga tao at inilagay ito ng direkta sa mga kamay ng Diyos. Lumapit ang tribo ni Juda. Isang sama-samang paghinga ang narinig mula sa buong Israel habang ang napakalaking tribo ni Juda, ang tribo ng mga hari, ay humakbang pasulong. Naramdaman ni Akan na ang lupa ay bahagyang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lambat ay humigpit. Nakita niya ang tingin ng kanyang mga pinsan at kapitbahay. Puno ng katanungan, puno ng nagsisimulang hinala. Ang pagiging bahagi ng napiling tribo ay hindi isang karangalan. Ito ay ang unang yugto ng kanyang pagkakalantad. Ang proseso ay nagpatuloy. Bawat hakbang ay isang mabagal at sinasadyang pagmartsa patungo sa isang tiyak na katapusan. Ang mga angka ni Juda ay lumapit. Ang palabunutan ay ginawa. Ang angkan ng mga Zeraitas. Ang sigaw ay tila mas malakas ngayon. Ang grupo ng mga tao ay lumiit. Ang pukos ay tumalas. Si Akan, isang Zeraita, ay nakaramdam ng pag-atake ng pagkahilo. Ang mundo ay nagsimulang umikot sa mga gilid. Tumingin siya sa kanyang asawa, si Sabya, at nakita niya ang kanyang sariling takot na nasasalamin sa kanyang mga mata, na ngayon ay may kasamang isang nakakatakot na pamumuo ng pag-unawa. Nagsimula siyang maghinala, hindi sa ano, hindi sa paano, ngunit sa kanya. Lumapit ang angkan ng mga Zeraitas ayon sa pamilya. Utos ni Josue. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa grupo ng mga taong nakakulong ngayon sa isang hindi nakikitang bilog ng paghatol. Ang pamilya ni Zabdi. Pagkatapos ay ang pamilya ni Carmi. Bawat pangalan ay isang paghampas ng martilyo na nagpapako sa kanya ng mas mahigpit sa kanyang kapalaran.
Ang espasyo sa paligid niya ay nawala. Ang libu-libong tao ay naglaho. Naging isang malabong pader ng mga mukha. Ang tanging nakikita niya ay ang hindi kumukurap na tingin ni Josue mula sa malayo at ang lumalaking takot sa mukha ng kanyang asawa sa tabi niya. Naririnig niya ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang mga tainga. Isang rumaragasang ilog na nagbabantang lunurin siya. Ang kanyang mga anak ay nakakapit sa kanya ngayon. Nararamdaman ang takot na nagmumula sa kanilang ama na parang lagnat. Nais niyang itulak sila palayo upang protektahan sila mula sa karumihan na siya. Ngunit ang kanyang mga braso ay parang tingga. Siya ay isang estatwa ng pagkakasala. At pagkatapos, ang huling hampas. Lumapit ang pamilya ni Carmi ng isahan. Ang oras ay tumigil. Ang bawat lalaki sa pamilya ay lumakad pasulong. Ang kanilang mga paa ay bumabaon sa alikabok. Ang bawat isakaw ay isang buhay na tanong. At habang ang banal na palabunutan ay ginagawa sa huling pagkakataon, ang katahimikan ay naging ganap. Ito ay ang katahimikan ng isang mundo na nagpipigil ng hininga. Ang mataas na saserdote ay tumingin kay Josue. Tumango siya. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Ang mataas na saserdote ay humarap sa mga tao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Si Achan, ana ni Carmi, ana ni Zabdi, ana ni Zera, mula sa tribo ni Judah. Ang pangalan ay nahulog sa katahimikan na parang isang malaking bato na bumagsak sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng pagkabigla, pag-unawa at takot ay kumalat sa buong karamihan. Ang lahat ng mga mata, libu-libong pares ng mga mata, ay bumaling sa isang tao. Para kay Akan, ang sandaling iyon ay parehong pagpapahirap at paglaya. Ang bigat ng lihim, ang walang katapusang pag-aalala, ang paghihiwalay lahat ay nawala, pinalitan ng isang mas malinis, mas matalas na katotohanan ang katotohanan ng pagkakatuklas. Wala ng pagtatago, wala ng pagsisinungaling. Tanging ang hubad, hindi maitatatuang katotohanan ng kanyang ginawa. Isang mahinang tunog ang nakatakas sa mga labi ni Sabya. Sa tabi niya isang halo ng daing at pagtanggi. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa kanyang braso. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang bigat ng paghatol na bumagsak sa kanilang pamilya. Si Josue ay nagsimulang maglakad. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ay sinadya. Tumawid siya sa espasyo na naghihiwalay sa kanya mula sa nagkasala. Ang dagat ng mga tao ay nahati sa kanyang dinaraanan. Habang siya ay lumalapit, ang kanyang anino ay gumapang sa lupa at tumakip kay Akan bago pa man siya makarating. Tumayo siya sa harap ni Akan. Hindi siya tumingin sa kanya ng may galit. Hindi siya tumingin sa kanya ng may paghamak. Tumingin siya sa kanya na parang isang manggagamot na tumitingin sa isang sakit na dapat alisin para mabuhay ang pasyente. Anako, sabi ni Josue, at ang salitang iyon, anak ko, ay mas masakit kaysa sa anumang akusasyon. Ito ay isang paalala ng kung ano siya dapat isang bahagi ng komunidad. Isang anak ng tipan. Ito ay isang salita na nagbigay diin sa lalim ng kanyang pagkakanulo. Ibigay mo ang kaluwalhatian sa Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mo itong itago sa akin. Ang pagbabagong anyo ni Josue ay kumpleto na. Ang kanyang boses ay walang awa.
Ngunit mayroon itong bigat ng awtoridad na hindi matututulan. Hindi siya nagtatanong dahil kailangan niyang malaman, alam na niya. Hindi siya nagtatanong para sa kapakanan ni Akan. Siya ay nagtatanong para sa kapakanan ng Israel. Para ang pagtatapat ay marinig. Para ang kasalanan ay mailabas sa liwanag. Para ang paglilinis ay maaaring maging kumpleto. Ang lakas ay umalis sa mga binti ni Akan at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa alabok. Ang huling piraso ng kanyang paglaban ay gumuho. Itinaas niya ang kanyang mukha na puno ng luha at alikabok. Hindi sa pinuno ng Israel, kundi sa kalangitan, at nagsimula siyang magsalita. Ang pagtatapat ni Akan ay hindi isang malakas na sigaw ng pagsuway, kundi isang basag na bulong ng pagkatalo. Sa kanyang mga tuhod sa alabok, sa harap ng buong Israel, ang mga salita ay umagos mula sa kanya na parang lason na iniluluwa mula sa isang katawang naghihingalo. Tunay ngang ako'y nagkasala laban sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabi niya, ang kanyang tinig ay garalgal sa luha. Nang makita ko sa mga samsam ang isang magandang balabal mula sa Sinar at 200 siklong pilak at isang bara ng ginto na may bigat na 50 siklo. Hinangad ko ang mga ito at kinuha. Naroon sila, nakabaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Hindi ito isang pagtatapat na naghahanap ng awa. Ito ay isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Ang huling hininga ng isang taong nalunod sa kanyang sariling kasakiman. Ang nakita ko, hinangad ko, kinuha ko. Ang 3 hakbang na iyon ang nagdala ng kamatayan sa 36 na lalaki at kahihiyan sa isang buong bansa. Si Josue ay nakinig ng walang pagbabago sa kanyang mukha. Wala siyang naramdamang tagumpay sa paglalantad na ito. Ni awa para sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang nakita niya ay isang simpleng equation, may isang kasalanan at may isang kahatulan. Ang kanyang tungkulin ay tiyakin na ang equation ay mababalance. Nagbigay siya ng isang maikling utos. Mabilis na kumilos ang mga tao, nagtungo sa tolda ni Akan at hinukay ang lupa. Nang ilabas nila ang mga bagay, ang buong Israel ay napatingin. Ang mga ito ay tila napakaordinaryo, napakawalang halaga. Para maging sanhi ng gayong pagkawasak, ang balabal ay marumi na sa lupa. Ang pilak at ginto ay hindi kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga ito ay malamig at walang buhay na mga metal. Ang mga ito ang presyo ng pagkakanulo, isang piraso ng tela at ilang piraso ng bato. At dahil dito, ang presensya ng Diyos ay umalis sa kanila. Ang aral ay tahimik na tumimo sa puso ng bawat isa na nakakita ang pinakamaliit na pagsuway ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking kahihinatnan. Ang paglalakbay patungo sa libis na malapit ay hindi isang martsa ng galit na mga tao. Ito ay isang prosesyon ng libing. Isang libing para kay Akan at sa kanyang pamilya. Oo, ngunit higit pa roon, ito ay isang libing para sa isang uri ng kawalang malay na nawala sa kampo. Dinala nila ang lahat si Akan, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, na ang mga mukha ay mga blangkong maskara ng takot at hindi pag-unawa, ang kanyang mga baka at asno, at ang mga isinumpang bagay. Ang buong Israel ay sumama, hindi bilang mga manonood, kundi bilang mga kalahok. Ang kasalanan ni Akan ay naging kasalanan nila. Ang kanyang paglilinis ay kailangang maging paglilinis nila. Si Josue ang nanguna sa prosesyon.
Ngunit siya ay hiwalay sa kanila. Narinig niya ang mga hagulhol ni Yabya, ang nakakakilabot na katahimikan ng mga bata, ang mabibigat na yapak ng libo-libo sa kanyang likuran. Ngunit ang mga tunog na iyon ay hindi tumagos sa pader ng yelo na nakapalibot sa kanyang puso. Ang pakikiramay ay ang sakit, ang sentimiento ay ang lason. Ang kanyang tungkulin ngayon ay hindi ang makiramay. Ito ay ang magpagaling. Kahit na ang lunas ay nangangailangan ng pagputol ng isang bahagi ng katawan. Nakarating sila sa isang malawak at mabatong libis. Isang lugar ng kawalan at pagtatapos. Ipinatayo ni Josue si Akan at ang kanyang pamilya sa gitna. Tumingin si Josue sa lalaki. Hindi sa individual, kundi sa simbolo ng problema. Bakit mo kami dinalhan ng kapighatian? Tanong ni Josue. At ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa mga bato. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang pahayag ng hatol. Dadalhan ka ng Panginoon ng kapighatian sa araw na ito. Ang hatol ay mabilis at kakilakilabot. Ang buong Israel ay dumampot ng mga bato. Hindi ito isang gawa ng walang isip na karahasan. Ito ay isang sinadya, ritualistikong pagkilos. Bawat bato na ibinato ay isang pag-amin ng kanilang sama-samang pananagutan. Bawat bato ay isang panata na hindi na nila hahayaang manahan ang gayong kasalanan sa gitna nila. Sila ay nagpapatay ng isang tao. Oo, ngunit sila rin ay nagpapatay ng isang bahagi ng kanilang sarili, ang bahagi na kayang magpikit mata. Ang bahagi na kayang unahin ang personal na pakinabang kaysa sa banal na utos. Pagkatapos, tinipon nila ang lahat ng ari-arian ni Akan, kasama ang mga katawan, at sinunog ang mga ito sa apoy. Ang usok ay umakyat sa kalangitan, isang maitim na haligi na nagdadala ng isang mensahe ng pagsisisi at paglilinis. At sa ibabaw ng abo, nagtayo sila ng isang malaking bunton ng mga bato. Isang paalala, isang monumento sa halaga ng pagsuway. Mula sa araw na iyon, ang lugar na iyon ay tinawag na libis ng Akor, ang libis ng kapighatian. Nang bumalik sila sa kampo, ang hangin ay iba na. Ang lagnat ng takot ay nawala. Ang nakakahawang sakit ng kasalanan ay naalis na. Sa lugar nito ay isang mabigat at matatag na katahimikan. Isang katahimikan ng pag-unawa. Natutunan nila ang isang malupit na aral. Ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kanilang mga tabak o sa kanilang bilang, kundi sa kanilang ganap na pagtalima. Ang kanilang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan. At ang anumang paglabag sa kaayusang iyon ay nagdudulot ng kaguluhan. Sa gabing iyon, hindi bumalik si Josue sa kanyang tolda. Umakyat siyang mag-isa sa parehong mataas na lugar kung saan niya pinanood ang kanyang mga tauhan na magmartsa patungo sa kanilang pagkatalo. Ang kalungkutan ng kapangyarihan ay ganap na ngayon. Pinutol niya ang ugnayan sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Pinangunahan niya ang pagpatay sa isa sa kanyang mga kababayan. Isinakripisyo niya ang tao sa loob niya sa altar ng misyon. Tumingin siya sa direksyon ng Ai. Ang lungsod ay nakatayo pa rin sa dilim. Isang anino ng kanyang kabiguan. Isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit hindi na niya ito tiningnan ng may takot o pag-aalinlangan. Hindi na ito isang personal na hamon na kailangan niyang pagtagumpayan. Ito ay isang estratehikong layunin, isang problema sa matematika na nangangailangan ng tamang solusyon. At alam na niya ngayon ang formula: walang awa, walang pag-aatubili,
ganap na puwersa at perpektong pagtalima. Habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang gumuhit sa abot tanaw, bumaba siya mula sa burol. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon, ang kanyang pagbabagong anyo ay kumpleto na. Siya ang pinuno na kailangan ng Israel. Isang pinuno na kinatatakutan, iginagalang, at marahil hindi na kailanman mamahalin sa parehong paraan. Pumasok siya sa gitna ng natutulog na kampo. Ang kanyang anino ay mahaba sa malamig na liwanag ng umaga. Huminto siya at humarap sa kanyang mga heneral na naghihintay na sa kanyang pagdating. Wala ng pagpupulong, wala ng debate, tanging utos. Ihanda ang buong hukbo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag at malinaw na parang tunog ng isang trumpeta sa katahimikan. Sa pagbubukang liwayway, ahon tayo. Sa pagkakataong ito, walang makakatakas. Ang utos ay ibinigay. Ang susunod na yugto ay nagsimula na. At si Josue, ang sandata ng Diyos, ay tumayong ganap na mag-isa. Nakatingin sa hinaharap, hindi ng may pag-asa, kundi ng may isang malamig at kinakalkulang katiyakan. Ang sakripisyo ay tapos na. Ang misyon ay magpapatuloy.